Which law of learning by Thorndike states that practice makes perfect? Would this be letter A, law of effect, letter B, law of readiness, letter C, law of exercise, or letter D, law of recency? What is our choice? Okay? Ma'am Jensel is saying letter C, law of exercise. Ganon din si Ma'am Catherine Lumanas. Sir John Sacramento, no? Mukhang dami ninyo dyan po sa ating YouTube channel. Okay? Mas marami naman dito sa ating Facebook. Na? Good evening po sa ating lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan man po kayo at the moment. Okay? Letter C. Ang sigaw ng ating team Facebook at team YouTube, practice makes perfect. That is indeed letter C, the law of exercise. Okay? We remember 3, di ba? Naalala natin yung 3. Ano po ibig sabihin ng 3, Coach Mek, na? 3 is Thorndike's 3 laws of learning. The first one is the law of readiness, the law of exercise, and the law of effect. Okay? So that is 3, no? So Thorndike's law of readiness, law of exercise, and law of effect. Ano po ibig sabihin ng law of readiness, no? Sabi po ng law of readiness, kapag hindi pa handa yung estudyante, hindi siya matututo, no? Common item sa LET, bakit daw po tayo nagbibigay ng motivation? Okay? So dapat po handa yung ating mga estudyante. Bakit daw po kahit anong gawin ng isang guro, nagturo siya ng rules of volleyball, no? Hindi pa rin kaya ng kanyang grade 2 students kasi hindi pa sila ready dyan, no? Hindi kaya ng kanilang kakayanan, hindi kaya ng kanilang chronological age, no? Na kanila pong edad. Okay? So that's readiness. Meron pang isang common LET item. What is the meaning when you say you can take the horse to the river, you can take the horse to the river, but you cannot force the horse to drink, no? So pwede mo daw dalhin ang kabayo sa ilog pero hindi mo siya mapupwede sa uminom, no? That is still the law of readiness. Okay? Makinig sa mga sinasabi ko at binabanggit ko, baka magmulto sa March 15. Okay? Ano naman po yung law of exercise? Ang law of exercise naman po would be practice makes perfect nga, di ba? Habang ginagawa mo, gumagaling ka, no? Katulad ni Alisa Lu, di ba? Yung mga gymnasts natin, no? Kaya dapat po ginagawa nyo, kaya tayo may mga pa-drills, may mastery test dito sa Gurong Pinoy. Ang law of effect naman, ano nga po yung law of effect? Kapag ka nasarapan, uulit. Kapag ka nasaktan, iiwas, di ba? Aha, shout out sa mga masokista, nasaktan na lahat-lahat, uulit pa rin, no? Yung mga martir, nako po, okay? Hindi nila pinapractice itong law of effect, no? So, law of effect, kapag ka nasarapan, uulit, kapag ka nasaktan, iiwas. Sana all nasarapan. Okay, letter D naman po, law of recency. Ano naman po itong law of recency? Sabi ng law of recency natin, mas naaalala natin yung pinaka-recent, okay? Kunwari, sa love life mo, naka-5 ex ka na, aba, mas naaalala mo yung panghuli, no? Yung recent, pinaka-recent, no? Panghuli mong ex, okay? Kesa dun sa 4 na naudan, no? Hindi mo na-follow yung first love never dies. Alright, so letter C, ang ating pong tumpak na choice for number 7.